Guys! Nabasa na ba yan? Nabasa nyo? Ayan o. Pag-usapan natin guys, kung tama ba o mali ang mga ganong buwan. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys, pag-uusapan natin guys itong comment na yan, yung parang kung ano yan, yung kung kasi yan vlogger na gwardiya, no? So may comment sa kanya kung tama ba yan. Pero bago ang lahat guys, bago pa kayo sa channel ko at nagugulat kayo, may mahabang buhok na lalaki at nagsasabi, nakasando, no? Nakamahaba buhok, nagsasando, may earrings pa, no? So baka isipin nyo, paano naging officer yan? Paano naging gwardiya yan, no? Kasi guys, ako ay isa na pong retired na po ako. Hindi na po active, no? Hindi na ako active sa aking pag-duty ng security guard. Binabahagi ko ang aking kaalaman, ang aking mga experiences para masalaminan, magabayan, mabigyan ng gabay, patnubay ang mga security guard na mga kabataan. Kasi pag may gabay ka, may patnubay ka, siyempre maganda ang discarding mangyayari sa iyo, no? So, pag-usapan natin ang may nagtutugtog guys, sige sandali lang. Guys, wala tayong studio guys, no? Kaya yung mga sound sa paligid, mga kapitbahay natin, hindi natin kontrolado yung nagpapatugtog. Tapos pag nakuha ng camera ay nagiging copyright. So sayang yung mga ginagawa nating video, no? Copyright lang pagkatapos, no? Anyway guys, ako guys ay retired na po, no? Hindi na po ako active at nagbibigay ako ng mga pointers, guidance sa mga baguhan kasi mas maganda yung makakapagbigay tayo ng knowledge sa pagsi-security guard dahil yung iba ay mali ang mindset kaya talagang napupunta sa hindi magandang resulta ng pagtatrabaho, no, ng gwardiya. So, tulad ng comment na yan. Excuse me. Anong sabi niya? Ako sir, ni minsan hindi ko sinunod daw ang general manager niya kasi alam ko ang trabaho ng security guard. Okay. So, tama ba yung diskarte niya, guys? Tama ba yung diskarte niya? Sa inyo, comment kayo kung tama ba, no? So, ito mga sasabihin ko, guys, ay aking knowledge, no? Kung kontra sa inyong mindset. Mindset lang naman tayo, guys, eh. Kung kontra sa inyong mindset, huwag niyong patayin yung video. Lipat kayo sa ibang video, no? Pero kung gusto niyo malaman kung anong mindset na maganda at maayos ang resulta pagkatapos, panoorin niyo yung video hanggang dulo, no? So ngayon guys, gusto kong, palagi ko pong ibinabanggit sa mga video ko, kung kayo ay palaging nanonood o subscriber, kung gusto naman yung panoorin niyo yung ibang mga video ko, marami dyan. Palagi kong binabanggit, may 3 akong filosofiya bilang security guard. Sala sa init, sala sa lamig ang gwardiya, guys. Marunong kang lumangoy sa agos, at wala tayong pinakasalang pwesto. Bakit ko binabanggit palagi ito? Kasi dito nakapaloob ang ating mga trabaho palagi, no? So hindi ko na isa-isahin kasi na may video na ako dyan. Okay. So tayong mga gwardiya guys ay may tinatawag tayong trabaho talaga. Protocol natin. Sample ko lang, bago ko puntahan yung kanyang comment, no? Puntahan ko lang kayo, no? Palagi kong binabanggit ang extend effort sa trabaho. May mga protocol, may mga trabaho tayo. May mga trabaho tayo kasi. May mga trabaho tayo. Ang batas ng trabaho natin, gawin mo lang ang trabaho mo, huwag mong gawin ng iba kasi mabulilyaso ka. Tama 'yun. Tama yung mga ganung kuan. Pero may tinatawag tayong extend effort, no? Ano ba example ng extend effort, no? Tulad kami dati nung nagda-driver ako ng armor car. Naging driver ako ng armor car, naging escort din ako. Ano yung escort? Escort ng armor car, yung nagda-drive ako. Meron akong kasamang escort, mga gwardiya. Kasama ng tiller yan. Sa armor car kasi may tiller yan. Yan ang taga-pick up ng pera sa mga kliyente namin. So, sasamahan ng 3 gwardiya yan. Kasi siyempre, dala-dala niya pera eh. Kami independent. So, ako ang driver, no? Sa batas ng escorting at saka driver, bawal tumulong na magbuhat ng pera sa tiller. Bawal talaga yun. But, may tinatawag extend effort. May mga pagkakataon guys na hindi mo maiwasang tulungan yung tiller lalo na kung nabigatan na. Ang tawag doon guys, pakisama.
No? Pero kung ikaw, mahigpit ka sa sarili mo, hindi sir, bawal sa yan. Oh, magkakaroon kayo ng magandang resulta sa mga kasama mo. No? No, dun tayo. Dito papasok yung tinatawag na marunong kang lumangoy sa agos. Okay? Okay na tayo ha, naintindihan na natin. Ha? May trabaho tayong ginagampanan. May trabaho tayong ginagampanan, yan ang trabaho natin. Bawal tayong gumawa sa iba kasi trabaho natin yan. Pero may ginagawang extend effort ang mga security guard pakisama sa kumpanya. Okay? No? Tulad yan, sa kumpanya guys, tayo ay bisita lang. Tayo ay bisita lang sa kumpanya. Hindi tayo regular doon. Normal lang na makikisama tayo sa mga empleyado at sa mga operation ng kanilang kumpanya. Kasi kung hindi ka marunong makisama, ang tawag doon, hindi ka marunong lumangoy sa agos, ano mangyayari? Hindi ka marunong tumingin ng extend effort, magbigay ng extend effort bala. Ano mangyayari? Hindi ka magtatagal sa trabaho mo. Okay? Okay nito. Dito na tayo sa comment niya. Para sa akin ba, parang proud na proud siya sa sarili niya na hindi, gwardiya ako, professional ako, hindi ako nagtatrabaho ng kuhan. Ang sabi niya, binanggit niya, hindi niya sinusunod ng general manager. Alam niyo ba kung ano ang general manager sa kumpanya, guys? Ha? Tanong ko sa inyo, ano yan? Batas yan ng kumpanya, guys. Manager pa nga lang, ikot na wet packs natin. General manager pa kaya? Ganito yan, guys, ha? Ganito yan. Pag sa kumpanya, guys, ang mga opisina ng presidente, general manager, pili lang ang naka-duty gwardiya dyan. Trusted lang. Tanungin mo lahat ng gwardiya naka-duty dyan. Bakit pili lang? Kasi nga, mga high-profile na personnel yan. At, kung ikaw gustong tumagal sa kumpanya, walang magawa ang agency mo kung may kapit ka sa kumpanyang pinagdudutihan mo. Okay? Tapos, yung general manager, tinatabla mo? Tinatabla mo, guys? Alam mo, sa laruan ng buhay dito sa Maynila, ang tawag doon, connection. Connection. Kilala. Okay, isa-isahin natin ha. Huwag kayong magmadali, no? Isa-isahin. Tulad ko, nung nag-aral ako sa Bohol, pumunta ako ng Maynila, guys, para mag-apply ng seaman. Mag-apply ng trabaho. Kahit pahinanti, guys, pahirapan yung pag-a-apply ko. Bakit? Dahil wala akong kilala, wala akong koneksyon, wala akong backer. Okay? Yun ang naging hinaharap ko nung ako ay nag-apply ng Maynila, dito sa Maynila. Pag sabihin nyo, anong kunik yan? Anong kunik? Hintayin nyo muna. Kaya yung mga anak ko, guys, hindi ko talaga pinaaral sa Bohol, sa probinsya namin. Bakit? Yung connection pagdating dito sa Maynila, wala kang kilala. Pahirapan. Okay, nandito na tayo. Tulad yung general manager, president, nag-uutos sa'yo, pagkakataon mo nang makilala, papalapit doon sa mga nakaposisyon. Para pag nakalapit ka doon sa nakaposisyon, ikaw ay tinatawag protektado kasi mayroon ka ng kapit. May connection ka na. Okay? Tapos, yung pagkakataong utusan ka ng general manager, pinagyayabang mo na tinanggihan mo, ayaw mong sundin. Sino tayo sa kumpanya kung ang general manager magdesisyon, tanggalin yan, ibalik yan sa agency? No? Pwede mong pilosopuhin ang ibang empleyado nga lang, guys, eh. Makatalo mo lang yung empleyado, guys, sigurado may paglalaki ka. General manager pa kaya? No? Ngayon, ang tanong mo, sir, paano kung mabulyaso ako sa trabaho ko? Guys, ganito yan. Sinasabi ko nga, extend effort. Hindi ko sinabing to the point na kuhan. Sabihin ng general manager, tumalong ka nga sa building, tatalong ka rin. Hindi ganon. At saka hindi naman gagawin ng mga general manager yan, guys. May nga tinatawag na kuhan ba? Pautos ng mga kuhan. Ngayon, tanong mo sa akin, sir, mahirap yan. Paano kung mabulyaso ako sa trabaho ko? Nangyayari sa amin yan, di ba? Inutusan kami bumaba. Kunin mo nga yung kuhan nun.
Hindi namin tatanungin yung boss. Boss, ganun. Ang mga boss, iisa lang ang mga salita niyan. Ayaw niya ng pasikot-sikot kasi matatalino kasi sila. Matatalino sila, kailangan isang salita lang. So anong gawin mo? Iiwan namin pwesto. Ano sasabihin mo? Sa sekretary, ma'am, paano ba ito ma'am? Pinababa ako ni boss doon sa baba. Walang maiiwan dito sa pintuan. Ano sasabihin ng sekretary? Sige sir, iiwan mo na, ako na muna bahala dyan. Ganon. Ang tawag doon, didiskarte kayo kasi kayo mga tauhan. Yung secretary, na tauhan ng general manager o ikaw naman gwardya. Isipin mo, tatanggihan mo ang nasa posisyon. Tapos, connected pa sa trabaho. Ibig sabihin, inutusan ka ng general manager, sagot ka niya. No? Ngayon, kung bibitawan ka ng general manager, kasi kupal yung general manager, wala tayong pinakasalang pwesto. Di ba? Sala sa init, sala sa lamig ng gwardiya. Anong ibig sabihin? Nasala ka eh. Inutusan ka ng general manager. Pag hindi mo siya sinunod, sasama loob niya sa iyo, maaari ka nang ipatanggal sa susunod na mga panahon. So sala na. Ngayon kung susundin ko naman, baka naman mabuliyaso ko sa trabaho ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Doon papasok yung diskarte mo bilang veteranong gwardya. Sekretary, ma'am, paano ba ito? Inutusan ako ni boss eh. Maiiwan ko itong pintuan. Ano sasabihin ng sekretary? Sabit na siya, sinabi mo sa kanya eh. Ay, di sige sir, ako nang bahala dyan sir. Basta sundin mo lang si boss. O, di ba? Solve yung sitwasyon mo. Nawala yung sala sa init, sala sa lamig. At bumango ka pa sa pangalan ng makuklose mo pa yung makikilala ka. Malaking bagay makikilala ka ng mga boss. Okay, ganito na tayo, no? Dito na tayo sa connection, no? Connection. Alam nyo ba guys na mga dating mga big star, Fernando Po Jr., kung mga bata pa kayo, i-search mo. Lito Lapid, Fernando Po Jr., Chiquito, Dolphy, yan ang mga big star dati. Big star yan dati, mga artista yan. Bakit napunta tayo sa artista? Ipapaliwanag ko lang yung koneksyon. Alam nyo ba na maraming mga artistang sumikat dahil ang ginawa nila, minamasa-masahe lang nila yung mga yan? Ang tawag doon, simpleng pasipsip para ka lang makilala ng mga taong may posisyon. Pag nakilala ka, ang tawag doon, koneksyon. Ang sipsip kasi na salita, pumapangit lang yan dahil yung ibang mga tao naninira ng kapwa nila empleyado para lang umangat sila. Yun ang pangit na sipsip. Pero yung gusto mo lang makilala, mabanggit ang pangalan mo, ay malaking bagay yun pag nakilala ka ng kaposisyon. Tulad ng mga general manager na yan, president. Alam nyo ba guys na may kasama kami na umabot siya ng 20 years sa serbisyo sa government, na gwardiya pa rin siya 20 years, dahil close in security siya ng presidente ng kumpanya. Pag umalis yung presidente ng kumpanya, tinoturn over sila doon sa susunod na kumpanya, sa presidente. Bakit? Hindi sila magalaw-galaw ng agency, hindi sila magalaw-galaw ng ibang mga empleyado kasi bakit? Protektado sila ng president ng kumpanya dahil nakilala na sila. Connection. Pagkakataon mo nang makilala sa nakaupo, no? Connection. Kaya yung iba, gagawin lahat, mapalapit lang doon sa mga boss para lang makilala. Uy, si Kwan yan na, Riddles yan na. Pag nakilala ka ng mga tao na nakaposisyon, mga bigatin, anong mangyayari? Protektado ka na. Connection ang tawag doon. Ngayon sasabihin mo sa akin, hindi ko sinunod ang general manager kailanman dahil alam ko ang trabaho ng gwardiya. Tama yun kung tutusin. Pero hindi ka marunong lumangoy sa agos. At pagkakataon mo na yun para mapalapit sa mga boss. May kwento ako guys ha. Isa kong kasama. Okay. Yung agency namin nakuha yung DepEd. DepEd. So yung kasama kong gwardiya na-assign sa parking. So itong isang director ng DepEd ba, ang dami niyang bitbit. So ang ginawa ng gwardiya, tinulungan siya. Parking guard kasi siya eh. Tinulungan siya. Pagdating, wag na kasi bawal na. Hindi sir, okay lang.
Ang ginawa ng gwardiya, kukunin niya yung bigat, yung mabigat na mga dala-dala. Pagdating sa entrance, tatawagin janitor, pre, pakisuyo na lang doon sa loob kay boss. So araw-araw yun. Hindi niya trabaho yung guys ha. Binibit-bit niya yung mga kuan. Sir, good morning sir. Ano? Ganun ang tinatawag na pasipsip. Okay, itutuloy natin kwento. Isang beses, nagtanong yung director, kumusta guard? Guard ang tawag kasi hindi pa kilala eh. Pag guard pa yan, ibig sabihin, generalized pa yan. Hindi ka pa personal kilala. Sir, okay naman sir. Okay naman yung trabaho sir. Uy, taga saan ka nga pala guard? Sir, taga ganito ako. Nagkataong magkababayan sila. Pareho lang ng lugar, hindi magkababayan. So pareho ang salita, kunwari Bisaya. Bisaya. Tapos, ano nga ba pangalan mo? Tinignan. Kunwari, Riddles. So, umaga, pakilan. Sir, good morning, sir. Riddles, good morning. Ganun na, nababanggit na yung pangalan mo. So, nababanggit na yung pangalan niya. Sample lang to, Isang araw nagipagkwentuhan. Kumusta yung trabaho mo? Ito nga, sir, medyo kailangan kang kumain, sir, kasi dami kong anak, sir, eh. Ilan ba anak mo? Ganon. Ano ba ang trabaho ng asawa mo? Ang asawa niya, guys, ay matagal na nag-a-apply ng teacher. Pasado sa board dahil wala ng koneksyon, wala ng backer, hindi makapasok-pasok. Kaya nangyari sa asawa niya, nag-aalaga ng bata, nagduduyan ng bata, nagtitimpla ng gatas, naglalaba doon sa bahay, at nakukuha na-stress na dahil sayang yung kanyang napasado siya sa board exam at wala siyang tinuturuan. Tayo, no? So, natanong ng director yung kanyang asawa, well, sayang naman. Gumanon yung, eto nang open up. Sige, pabayaan mo baka may maitulong tayo. Kasi tuloy ang buhay, guys. Tuwing umaga, batiin niya, saludo niya, bitbitin niya yung mga kuhan. Nagka-open up ngayon. Yan ka nga pala, Riddles. Riddles, ako na lang. Di ba yung asawa mo teacher yun? Oo nga sir, wala pang trabaho ngayon sir eh. May bakante ako pa lang ikukuhan sa iyo. Sige, puntahan mo to. I-complete mo yung requirements niya, ipasa mo to. Walang kahirap-hirap, nagsimula agad. Okay guys, putulin na natin yung kwento na yun. Walang kahirap-hirap, nakapagsimula na pagtiteacher dahil sa tulong ng direktor. Bakit ko nga nikuwento sa inyo yun? Connection. Pagkakataon mo nang napalapit ka sa isang nakaposisyong tao, tapos ipagyayabang mo sarili mo, na ako sir, hindi ko sinusunod yung utos ng general manager, wala yan. Well, tama yung ginawa mo, tuloy-tuloy mo lang. Tingnan natin kung tatagal ka sa trabaho mo palagi. Pag gano'n ang attitude mo. No? Pero ito guys, no? Pagkakataon mo ng dikitan ang mga boss, dikitan mo na agad. No? Guys, na-regular rin ako sa isang kumpanya dati, na-regular ako 10 years yata ako doon. Matagal-tagal na communication company. Nakita ko yung isang gwardiya doon sa kumpanya na yon na binubuhat niya yung mga bag ng amo. Binubuhat. Tapos, naikwento niya sa akin na alis na ako, pre, kasi magiging regular na ako. Niregular ako ng kumpanya dito. Di sabi ko, pre, ako naman ipalit mo dyan. Kasi pareho kami agency. Bak, pre, dali na. Di, may duty kayo. Di, pre. Ako na, pre, bahala na. So, bago ko nakuha yung duty na yon, katakot-takot na agawan na inabot namin. Mabuti na lang pinagtanggol ako doon na umalis na gwardiya. So, ito na. Napalit niya ako doon. Ginawa ko yung diskarte niya. After 6 months, na-regular din ako. Kasi yung boss mismo, may-ari mismo ng kumpanya, sasalubungin namin doon. Bubuhatin yung bag niya. At una ang tawag sa'yo, guard. Guard, kumusta guard? Hanggang sa nabanggit na yung pangalan ko, nung nagkaroon ng open up sa trabaho posisyon, automatic ako agad ang pinasinalang at naging regular din ako. Okay? Yan ang sinasabi kong connection. Madali ang buhay kung marami kang kilala na nakaposisyon. Kasi pag posisyon yung mga taong nakakilala mo dyan, magkaroon lang ng open up, automatic, nandyan na yung opportunity sa'yo agad. No? Tapos ikaw ngayon, na iyayabang mo na hindi mo sinusunod yung utos ng general manager sa'yo kasi alam mo ang trabaho ng security guard. Hindi mo alam ang takbuhan ng tinatawag na lumangoy ka sa agos. Extend effort.
May mga trabaho tayo, may mga bagay tayong gagawin na hindi na natin trabaho, ginagawa natin para sa pakisama sa trabaho natin. Kasi kung hindi ka makikisama, ano mangyayari sa'yo? Pagbubulong-bulungan ka ng mga empleyado dyan na ikaw ay isang suplado at walang mudo na gwardya. Anong tawag mo sa mga sa gwardyang nag-utos yung general manager at tinablam yung utos niya? Nung na-assign kami sa mall na mga dollars ang ginagamit, mga kuan, yung mga travelers, yung mga ibang bansa ba, mga OFW doon nagsha-shopping sa mall na yun. Hindi ko babanggitin sa inyo kasi para kuan. Ang general manager doon, pag ikot pa lang, pag may nakita siyang lousy na gwardiya, pull out. Kaya yung ibang commander namin, ang ginagawa na lang, tinatago na lang, hindi pinapakita. Hindi pinapakita na kasi nga lousy tingnan. Ayaw niya ng lousy, gusto niya yung tayong. Kaya nung na-assign kami doon, talagang palabasan ng dibdib. No, pang Robin Padilla ang datingan. Pang sombrero namin, pag tumabingi lang. Pero kung ikaw ay walang pakisama at mapagmalaki ka na gwardya kasi isip mo, pogi ka, mayaman ka sa lugar nyo, kaya ganun ka mag-attitude, ang mga officer mo, makikita rin yung attitude mo. Kaya pag sinabi ng general manager na alisin yan, hindi ka na itatago, ibabalik ka na sa opisina. Gusto ko na namang ibabuksan yung open nyo, yung mata nyo, kaisipan nyo, na ganun ang laruan ng gwardya. Kung may pagkakataon kang didikit ka sa boss, tayo sa kumpanya, bisita lang tayo. Pagpalit ng agency, pwede ka rin palitan ng kumpanya. Pero kung ang boss na mismo magsabi, iwan mo na yan si Riddle, iwan mo na yan. Wag mo nang isama yan, iiwan mo na, dito na lang yan. Basta magpalit kayo ng agency nyo hanggat gusto nyo. Basta yung tao ko dyan lang. Ganun ang nagagawa ng may mga posisyon na tao. Kaya wag mo ako, general manager, iyayabang mo. Kaya sabi nung vlogger, saludo ko sa iyo, buddy. Ginagawa mo yan. Binubola ka lang, sir. Dapat marunong kang lumangoy sa agos. Kung ikaw naka-duty ngayon at dumikit ka sa naka-posisyon, alagaan mo. Kasi kahit nasabihin mong hindi personal na ikaw magbinibisyo nung tulad nung kasama kong gwardya na ang asawa niya, teacher, na matagal nag-apply, hindi nakapasok. Dahil doon sa pakikipag-close niya sa direktor, natulungan yung asawa niya na bakiran, nagkaroon ng trabaho hanggang ngayon, teacher na. At yung kasama ko, hindi na naghahanap ng dosin-dosin trabaho, kundi 8-8, nagagalit pa pag inhimbingin ng 8. Sir, 12 ako, dami kong anak eh. May trabaho yung asawa ko eh. 8 lang, sir. Pangkuan lang ba? Pang sariling kuan lang. Pang sariling gastos lang. Kasi ikaw, pag ikaw, hindi mo na inaasahan yung sweldo mo, nagtatrabaho ka lang para sabihin may trabaho ka. Kaya yung mga ibang gwardya, tuwan-tuwa sila sa armor car kasi ang armor car 8 to 5 lang, Lunes to Biyernes. No? 8 to 5, Lunes to, parang pasok opisina na lang ba? Pero kung ako tulad ako, nag-iisa ako nagtatrabaho, anak ko nag-aaral lahat, at walang trabaho misis ko, talagang magagalit ako pag inutso-utso mo ako. Ano, mabubuhay ba ako sa sweldo ko? Kuryente, tubig, pagkain ng mga bata, kulang na kulang. Kaya ang ginagawa ko, hinahanap ko dosing duty. No? Para mabuhay kami pamilya. Yun ang persadong duty. Pero kung ikaw may trabaho na yung asawa mo maayos na, 8 ka lang, Monday to Friday. Ganon. So bakit ko nikwento sa inyo to? Dahil nga doon sa koneksyon. Anong gusto mong dikitan? Yung mga tambay dyan na walang pakinabang sa'yo? Ayun na nga eh. Siguro nagigits na natin. No? Yung comment na yan, well, tama yan. Ipagpatuloy mo lang. Pero ang tanong ko sa'yo, anong ibig sabihin na comment na yan? Para ka nagmalaki sa general manager. Hindi ko naman nililiit ang security guard. Pero sino ba tayo sa kumpanya? Tayo ay bisita lang. Isang ganun lang, pwede kang tanggalin. Ngayon, nandun na yung pagkakataong lumapit ka sa mga nakaposisyon.
pinagmamalakihan mo pa. Dahil hindi mo alam ang salitang marunong kang lumangoy sa agos. No? Makisama, makisip-sip-sip-sip kahit paano. Sabi ko nga, ang salitang sip-sip, masama lang yan kung naninira ka ng kapwa mo at para umangat ka. Pero nagsisip-sip ka dahil, yun na nga, gumagawa ka ng mga moves na ikakasaya ng mga nakaposisyon, ay talaga namang hindi naman kuwan yun, masama. Tulad nga ng mga sinasabi ko, mga artista dati, yung iba dyan, minamasahe nila yung mga yan. Pag nasarapan sa masahe, ayos ka. Next pelikula, meron kang papel. Ganun yan. No? Kaya guys, I hope na maintindihan yung tinatawag na extend effort. Huwag yun to the point na patalunin ka sa building, masisira ang kuwan mo. Hindi naman ganun. At saka hindi gagawin ng mga taong nakaposisyon yan. Yung mga tinatawag na pasimpleng utos, pasimpleng pakisuyo, tatablahin mo ng general manager. Kasi para sabihin mong, alam ko ang trabaho ng gwardiya. Ngayon mag-comment kayo mga veteranong gwardiya dyan kung mali yung aking sinasabi. No? Kung mali ba ako. Pagdating sa boss, ikaw dapat matalas ka rito. Marunong kang tumansya ng mga sitwasyon. Oops, inutusan ako ng boss. O sabihin mong bumili, ma'am, inutusan ako ni sir, bibili daw ng ulam niya eh. Paano to? Pintuan. Sige, sirado mo muna yan. O, sirado mo na. Bili ka. Nakikita nyo ba yung kwan ngayon, mga establishment? Mga establishment ba? Tulad ng mga nagbibenta ng gamot. Ang mga security guard nila, nagugulat ako, ang nag-check ng bag, yung janitor. Binibiro ko, wala na kayong gwardiya. Di, kumain lang sir. O, di ba? Pero sa totoo lang, sa kontrata, bayad yun. Bayad yun, pati yung pagkain mo, bayad yun. Hanggat maaari, doon ka kumain sa post mo. Kasi bayad yun ng kumpanya. Pero ano ginagawa ng mga manager yun sa mga pinto, mga ako na yan? Sige, pakainin mo muna. Diskarte ang tawag noon. O ngayon, sasabihin mo, hindi. Isa akong matinong gwardiya. Professional ako ng gwardiya. Hindi ako alis dito. Dito na ako kakain. O. Kaya, palagi natin doon ka kumain. Pagkain mo pa lang, nawaksin na yung kaisipan mo sa paligid mo eh. O, kung may gumawa talaga, tapos ka. Nakapokus ka sa pagkain mo eh. Alam naman, ganun-ganun ka. Huwag kang magpaka-bayani sa trabaho. Marunong kang lumaro. Kasi kung marunong kang lumaro, nakilala ka ng boss ng kumpanya na yan, maaaring hindi ka na gwardiya sa susunod. Regular ka na. Ngayon, kung ang isip mo, kayabangan, hindi ko sinusunod ang general manager kasi alam kong trabaho ng gwardiya, kahit saan kang pumunta ng kumpanya, kung gano'n ang attitude mo, magtatagal ka kaya? Baka sabihin mo, hindi, nagtagal naman ako rito. Eh, well, good. Comment ka lang kung nagtagal ka dahil gano'n ang ugali mo. Para sa akin, sa gano'ng pananalita ng gwardiya, medyo may kaangasan. No? Siguro pati commander niya, pag inutusan siya ng labas sa trabaho niya, baka hindi niya ganun gawin kasi alam niya ang trabaho ng gwardiya niya. Alam niya ang trabaho ng gwardiya. Well, good luck, sir. Good luck sa trabaho mo. No? Dahil kailangan sa mindset natin, marunong tayong lumangoy sa agos. Well, guys, mahaba na tayo. Kung nagustuhan niyo yung topic natin, pakilike. Kung hindi naman, nainis, awa naman, nabayabangan, dislike the video, guys. At yung mga hindi pa subscribe, pindot ng subscribe button, idama nyo ng notification bell. At sana mapanood nyo yung ating mga advertise na para naman makatikim ako ng asukal at kape. Kasi sa ngayon, wala talaga eh. Kasi alam ko, ang manonood nito, siguro marami na yung 10. Pero yung mga 10 nanonood dito, congrats. Meron ka ng maayos na mindset pagkatapos nito. Bye-bye, guys!